Nagpasya siyang pumili ng reward na random na kahon at iniwan ang cursed random na kahon. Nang gamitin niya ang susi ng Demon Castle sa pintuan ng pasukan, siya ay dinala sa isang mundo ng apoy. Gayunpaman, alam niyang hindi siya magtatagal sa S-rank na dungeon na ito at inihanda ang kanyang Hearthstone na natanggap niya sa kanyang unang instant dungeon. Hindi dapat maliitin ang mga S-rank na dungeon dahil na rin sa South Korea. Isa lamang ang naranasan noon na nagresulta sa pagkawala ng Jeju Island. Iniwan ito bilang isang lupain na walang halaga sa mga tao dahil walang katiyakan na ang lahat ng S-rank hunters ng Korea ay magtatagumpay na malunasan ang isla. Lumapit si Jinwoo sa tagapamahala ng dungeon, si Cerberus, isang asong may 3 ulo. Naniniwala siya na kung ang mga puzzle ay susunod sa kanyang iniisip, malamang na magtatagumpay siya na talunin ito. Ang unang title na matatanggap ni Jinwoo ay Wolf Slayer, na maaaring magbigay sa kanya ng kalamangan kung ituring na lobo si Cerberus kasama ng kanyang iba pang mga kakayahan. Nang unang sumalakay si Jinwoo, nag-activate ang epekto ng Wolf Slayer, na nagpapahintulot sa kanya na makapagdulot ng pinsala kay Cerberus mula sa lahat ng mga bahagi. Pagkatapos, binuksan niya ang sprint, na nagpapahintulot sa kanya na patuloy na sumalakay kay Cerberus. Aktibo rin niya ang kanyang pinakabagong kakayahan, ang Bloodlust, ngunit nabigo itong mag-activate dahil sa mataas na resistensya ni Cerberus. Kahit maganda ang laban ni Jinwoo laban kay Cerberus, malaki ang lamang ni Cerberus kay Jinwoo. Nagdagdag ng 40% sa mga stats ni Jinwoo ang titulo na Wolf Slayer, pero hindi pa rin niya magawang magdulot ng malaking pinsala sa halimaw. Binalaan ng system si Jinwoo na si Cerberus ay naghahanda na gamitin ang skill na Wrath, na magdoble ang mga stats nito sa loob ng 3 minuto. Tumakbo si Jinwoo papalapit kay Cerberus at sinaksak ito sa mata, ngunit hindi naramdaman ni Cerberus ang sakit. Sinagot ni Cerberus ang atake ni Jinwoo at kinagat ang kanyang braso mula sa katawan, na nagdulot ng malaking pagbagsak ng buhay ni Jinwoo. Gayunpaman, dahil sa kanyang skill Perseverance, nagawang bawasan ni Jinwoo ang pinsalang natanggap niya ng 50%. Muling umapoy ang pagiging palaban ni Jinwoo, at ginamit niya ang kanyang premyo mula sa araw-araw na misyon, ang Status Recovery, upang makabawi. Pagkatapos, hinawakan niya ang isa sa mga ulo ni Cerberus sa pamamagitan ng bibig nito at umikot siya ng paulit-ulit, na nagdudulot ng pagkabali ng leeg nito. Tinusok ni Jinwoo ang kanyang dagger sa mga mata ng pangalawang Cerberus at tinapon ang katawan nito, patungo sa isang pader. Nag-anunsyo ang system, napatay mo ang tagabantay ng impyerno, si Cerberus. Dahil sa laban kay Cerberus, natanto ni Jinwoo ang kanyang mga limitasyon at alam niyang kung bubuksan niya ang pintuan patungo sa kastilyo, tiyak na mamamatay siya. Nagpasya siyang bumalik kapag siya ay naging mas malakas na ng kaunti. Tatanggapin ni Jinwoo ang 3 bagay bilang gantimpala sa pagtalo kay Cerberus. Warden's Necklace A-Class, isang kulay kahoy para sa aso na nagbibigay ng Agility plus 20 at Sense plus 20, at ang susi sa mga harap na mga pintuan. Tinanggap rin niya ang Cerberus Fang, isang material na magagamit sa paggawa. Sa pagitan naman ng isang eskinita sa Korea, isang CEO ng malaking negosyo ang nagbabayad sa isang hunter para sa tulong nito. Narinig ng CEO ang kasabihang, ang nangyayari sa dungeon ay nananatili sa dungeon, at nag-aalok ng 20 bilyong won bilang bayad. Ipinamamanhik niya sa hunter na patayin ang mga hunter na pumatay sa kanyang anak. Dahil ang hunter na ito ay isang psychopath, may 2 lalaki na nag-practice ng kendo sa isang tradisyonal na dojo, ang kanilang mga kilos ay maliksi at tumpak. Ang nakakatanda, isang dalubhasa ng espada, ay walang iba kundi ang kilalang leader ng dungeon ilang buwan na ang nakakaraan. Ang kanyang estudyante, isang magaling sa espada rin, ay hindi siniseryoso ang practice dahil isa lang ang braso ng kalaban. Ngunit pinagsabihan siya ng guro na dapat ibigay niya ang lahat sa practice. Nagtanong naman ang estudyante tungkol sa pagreretiro ng guro at bakit ito ipinagpaliban. Sumagot ang guro ng isang pilosopikal na pahayag, kahit na ako'y mabuhay, gaano katagal pa? Sa natitirang buhay ko, nais kong maging kapaki-pakinabang sa mundong ito. Biglang tumunog ang kanyang telepono, nagpaalam ito ng isang emergency dungeon at summoning. Dumadami na ang kanyang natatanggap na mga summoning sa mga naglipas na araw. Ang dungeon na tinawag siya ay D-rank lamang,
ngunit siya'y naglakad sa daan, napapalibutan ng bumabagsak na mga cherry blossom, nawawala sa nag-iisip tungkol sa kanyang sitwasyon. Nag-isip siya kung bakit siya, isang swordsman, ay nagising bilang isang mage. Ang mga kasanayan sa espada na kanyang inaral ng 10 taon ay walang silbi sa dungeon. Dapat mayroong dahilan para sa kakaibang pangyayaring ito. Samantalang naglalakad siya, kumapit ang kanyang pansin sa isang pamilyar na mukha, na nag-abala sa kanyang iniisip. Lumapit ang taong yon at sinabi, "Excuse me. Ikaw ba si Ginoong Song?" Nakakagulat, dahil wala nang gaanong pagkakahawig si Jinwoo sa dati niyang anyo at sa estado ng kanyang paa. Sinabi ni Jinwoo na hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit nang nagising siya sa ospital, nasa ganitong kalagayan na siya. Natuwa siya at malaking ginhawa dahil ikaw ay nabuhay, at sinabing hindi maganda para sa isang binatang tulad niya na maging may kapansanan. Dalawa sila ay tinawag ng guild at natuklasan na ang iba pang mga nakaligtas noong mapanganib na araw ay naroon rin. Nagtayo sila roon, nagbabalik tanaw at nagpapagaling ng mga lumang sugat. Si Juhee, partikular na nagulat sa kasalukuyang kalagayan ni Jinwoo at ipinaalam sa kanya na siya'y hinahanap. Ang kanilang pagkikita ay naabala ng isang van na puno ng mga bilanggo na hunter na kasama sa raid dahil sa kakulangan ng mga hunter sa lugar. Silang lahat ay C-rank, at ang kanilang tagapag-alaga ay ang B-rank na psychopath na nauna nang nabanggit. Natanto ni Jinwoo na may mali at hiningi kay Juhee na umalis sa raid. Gayunpaman, pinilit niyang sumama kung pupunta si Jinwoo. Habang naglalakad ang grupo papunta sa pinto, hindi sila makapagpigil sa damdaming baka ito ay maaaring isa na namang mapanganib na araw. Sa kailaliman ng dungeon, sa wakas ay natanggal ang mga kadena mula sa mga bilanggo. Nagpakilala ang tagapag-alaga ng grupo, at hiniling ni Jinwoo na si Ginoong Song ang muling maging leader. Ngunit nagpa-humble si Ginoong Song, at tumanggi na bagamat ang kanyang pagkakamali ay nagdulot ng kamatayan ng 11 tao, at dahil kay Jinwoo na 6 ang nakaligtas. Pinuri niyang taos-puso si Jinwoo bilang parangal sa mga namatay at humingi ng pagsang-ayon ni Kim para sa desisyon. Gayunpaman, tila hindi pa lubos na naghihilom ang lahat ng mga sugat. Sa paglaban ng mga bilanggo, mahirap malaman kung sino ang tunay na mga halimaw. Napatunayan ni Jinwoo ang kanyang sarili sa unang labanan, pinahanga ang lahat sa kanyang kasanayan. Gayunpaman, habang pinagmamasdan niya ang mga paghihirap ni Juhee laban sa mga goblin, natanto ni Jinwoo na malapit ng kailanganin ni Juhee ang magretiro sa pagiging hunter. Sa kabaligtaran, napansin ni Juhee ang mga pagbabago sa kanya, mula sa isang dating walang pag-asa tungo sa isang kalmado at may tiwala sa sarili. Sinasabi na siya ay tunay na naging isang lalaki. Nang marating ng grupo ang isang pagkakabahagi ng landas, nagmungkahi ang mga miyembro ng hatiin ang kanilang sarili sa 3 grupo. Ang mga kriminal at ang kanilang tagapag-alaga ay kukuha ng kanan na landas, sina Jinwoo at Song ay kukuha ng kaliwa, at ang iba ay dadaan sa gitna. Kapag mayroong nakadiskubre ng tahanan ng boss, dapat itong kaagad na ipaalam sa iba. Gayunpaman, nararamdaman ni Jinwoo ang intensyong pumatay ng tagapag-alaga na umaagos mula sa kanya, kaya't nag-iingat siya sa tunay na hangarin nito. Tumuloy si Jinwoo at Song sa kaliwang landas, dahil umaasa si Jinwoo na matatagpuan niya ang boss para sa mas malaking gantimpala ng experience points. Samantala, nakita ng psychopath na pagkakataon nito upang patayin ang mga bilanggo, nag-imbento ng kasinungalingan tungkol sa kanilang pagkamatay sa kamay ng 100 goblin. Sa wakas, si Kim, puno ng pagsisisi sa pag-iwan kay Jinwoo, nangako na humingi ng paumanhin dito pagkatapos ng raid. Waring naiwan ang swerte ni Kim nang siya'y makasalamuha ang psychopath na kakatapos lamang patayin ang huling bilanggo. Pinagtagpo sila ng kapalaran, ngunit hindi magandang sitwasyon para sa dalawang hunter. Nararamdaman ni Jinwoo at Song ang matinding intensyong pumatay at nagmadali silang bumalik upang iligtas ang kanilang mga kasama. Mabilis na kumilos si Jinwoo upang hadlangan ang unang atake ng psychopath na inilalapat kay Juhee. Naantig ang mamamatay tao sa biglang kilos at matagumpay na paglaban ni Jinwoo. Malinaw na pinili niyang patayin si Juhee dahil ang kanyang mga kakayahan sa paggaling ay malaking banta sa kanyang masasamang plano. Ang dalawang kapwa hunter na iniwan nila ay hindi nakaligtas, ngunit napansin ni Jinwoo na buhay pa si Kim at ipinag-utos kay Juhee na agarang pagalingin ito. Ngunit tumanggi si Kim na tanggapin ang paggaling,
sinasabing masyado na siyang nawalan ng dugo. Sa isang desperadong pakiusap, pinakiusapan ni Jinwoo siya na mabuhay, ipinapaalala ang kanyang pamilya at kung paano niya dapat mabuhay para sa kanila. Nang may malalim na panghihinayang, humingi ng paumanhin si Kim kay Jinwoo, na sana'y nagawa niya ito na nakayuko. Galit na galit si Mr. Song at Jinwoo at naghahanap ng mga dahilan kung bakit inatake ng psychopath si Kim. Hindi ko alam, sabi ng tagapag-alaga, nagpapanggap na pinag-iisipan ang sagot. Maaaring dahil sa mga halimaw. Ngunit nagbigay ng bagong dahilan ang psychopath. Pinatay ng mga criminal ang mga hunters dahil ay gustong tumakas at umalis ng dungeon, sa dahilang napakalakas ng boss, at siya na lang ang natirang survivor. Hindi naniniwala si Jinwoo sa kanyang kasinungalingan at nagbanta siyang pagbabayaran niya ang kanyang mga ginawa. Bago pa man makapagbigay aksyon si Jinwoo, naglakad si Mr. Song, hiniram ang espada ni Kim. Kahit na siya ay hindi melee hunter, umaasa siyang mabibigyan siya ng buff ni Joo-hee sa kanyang pisikal na lakas. Pinagtawanan ng psychopath si Mr. Song, nagtatanong kung ano ang ginagawa ng isang magician na tulad niya na umaasa sa pisikal na buff. Ngunit hindi siya pinansin ni Mr. Song at lumapit para sa pag-atake. Gawin natin ito, sabi niya. Swordsman ako. Sa pagharap ni Mr. Song laban sa psychopathic assassin, alam niyang kailangan niyang maging maingat. Kahit na mas pinagtibay ni Joo-hee ang kanyang pisikal na lakas. Hindi niya maaaring isugal ang sarili niya sa katawan ng isang mage. Sa tulong ng isang tagagamot na sumusuporta sa kanya, umaasa siyang maging matagumpay sa mahirap na labang ito. Sinimulan ng psychopath ang kanyang atake, at nagbangga ang kanilang mga espada. Normal lang para sa isang magician na maging mahina laban sa isang assassin, pagmamayabang ng psychopath. Ang hina mo, ano ba ang silbi ng paghawak mo sa sandatang yon? Ngunit sa isang sandali, nagawa ni Mr. Song na sundan ang bilis ng assassin. Kung higit na pinagsikapan niya, maaari siyang manalo. Sa diwa, nagbigay si psychopath ng konting pagkilala kay Mr. Song, ngunit ipinapaalala sa kanya na mayroong dahilan kung bakit walang mga magical swordsman. Habang nagtatagal ang labanan, lalong naaasar ang psychopath sa mga kakayahan sa paghilom ni Joo-hee. Alam niya na hindi niya maaaring hayaan na maging isang laban ang katatagan nito, kaya't nagpasya siyang alisin siya sa laban. Dali-daling nagtungo siya sa kanya, na nag-iwan ang kanyang likod na bukas sa atake ni Mr. Song. Mabilis na nasupalpal ng psychopath ang atake, nagulat sa kasanayan ni Mr. Song. Ipinakita ni Mr. Song na kahit na malabong maging malakas ang kanyang katawan, ang kanyang kasanayan ay matindi pa rin. Determinado, pinaulanan ng assassin si Mr. Song ng sunod-sunod na mga atake, layuning patayin siya. Baka nagwagi ka kung ibang kalaban ang iyong hinarap, pag-aasar ng assassin. Ngunit ang antas ko mismo ay mas mataas kaysa sa iyo. Nagdududa ako kung makikita mo man lang ang aking mga kilos. Nakikita mo na ngayon ang kawalan ng kabuluhan sa lahat nito. Sinubukan ni Joo-hee na makialam sa pamamagitan ng paghilom, ngunit itinaboy siya ni Mr. Song. Sumingit ang psychopath para sa huling suntok. Nagpalabas si Mr. Song ng kanyang buong mahika sa isang pagsabog. Gumana ba ito? Ngunit ang agwat sa antas ng dalawa ay labis na malaki. Isang salamangkero na nagtatago ng kanyang mga kakayahan na nagpapanggap na isang swordsman. Upang maghain ng patibong, natatangi ako sa kung paano ka nagpapakunwari. Ngayon mamatay ka, ngunit sa mismong sandaling siya ay matamaan, lumitaw si Jinwoo, hamarang sa atake. Nagulat ang assassin. Ikaw na naman? Sino ka? Ano ang iyong antas? Ako si Song Jinwoo, sagot ni Jinwoo ng mahinahon. Hindi naniwala ang assassin sa kanya. Hindi posible ang isang E-rank na may ganitong bilis. Hindi ka normal. Itinago mo ang iyong lakas, hindi ba? Hindi ka peke na ranker. Kaya mayroon lamang isang sagot. Ikaw ay naging reawaken. Nabigla ang mga kaibigan ni Jinwoo sa pagkakatuklas na ito, ngunit hindi nagpatinag ang assassin. Ang aking karanasan ang magbibigay sa akin ng kahalagahan. Ituturo ko sa iyo ang isang leksyon bilang yung mas nakatataas, ipinahayag niya. Bakit mo ito ginawa? Tinutukoy mo ba ang mga pagpatay? Sagot ng psychopath. Tinutukoy ko ang lahat. Nakakatakot naman ang iyong muka, Jinwoo.
Nakinig ng masinsinan si Jin-woo habang ipinaliliwanag ng assassin na siya ay kinausap ng CEO ng isang malaking korporasyon na ang kanyang anak ay pinatay ng mga bilanggo at ginamit na parang laruan. Inalok siya ng CEO ng malaking halaga upang maghiganti. Hindi kita pinaniniwalaan, sagot ni Jin-woo. Maaaring sabihin mo yon, ngunit ang iyong mukha ay nagsasabi sa akin na gusto mo kami turuan ng leksyon at ipakita kung sino ang mas malakas. Mali ba ko? At wala akong balak na paniwalaan ang isang taong mahilig magsinungaling. Bigla na lang, sinugod ng psychopath at nagkasagupa ang kanilang mga espada. Hindi mahalaga kung naniniwala ka sa akin o hindi, sabi niya. Nakakalungkot lang na kayong lahat ay mamamatay kasabay ng mga insektong yon. Ikaw rin ay nakakaawa, Jin-woo, sinagot niya. Dahil mamamatay ka rin dito. Jin-woo, hindi ko alam kung ilang antas na ang iyong nakuha. Ngunit hindi ito magiging madali tulad ng inaakala mo. Masyado kang mabagal. Hinamon ng psychopath si Jin-woo. Ito na ba ang iyong pinakamabilis na galaw? Kung hindi kayang sundan ang iyong katawan, walang saysay yon. Natanto ni Ju-hee na nahuhuli si Jin-woo sa labanan kaya't binigyan niya ng haste si Jin-woo, upang bigyan siya ng kalamangan sa laban. Natanto ng psychopath na kailangan niyang tumigil sa kahibangan o mamamatay siya ngayong araw na ito. Nagpalitan sila ng mga suntok sa loob ng dungeon, at ang magagawa lamang nina Mr. Song at Ju-hee ay pumalayo sa laban. Bumanggit ang psychopath na kahit na magkapareho sila ng bilis, malaki ang agwat nila sa karanasan. At ang agwat na yon ang magiging sanhi ng iyong pagkatalo, Song Jin-woo. Pagkatapos nito, sinimula ng psychopath ang biglaang atake kay Ju-hee. Ngunit sumabay si Mr. Song upang harangin ito, subalit naloko siya. Binago ng psychopath ang kanyang landas at ibinuhos ang sunod-sunod na mga atake kay Jin-woo. Pasensya na, subalit maaari mo bang ibaba ang iyong intensyon ng pagpatay? Aktibo ang system ni Jin-woo ang emergency quest, dahil napakasensitibo nito sa intensyon ng pagpatay. Walang pagpipilian si Jin-woo kundi patayin ng psychopath, sapagkat hindi ipapahintulot ng system na mapatay si Jin-woo. Sa gayon, sinimula ni Jin-woo ang susunod na atake, nagulat ang psychopath na noon ay nasa lamangan. Nagpapasalamat si Jin-woo sa system sa unang pagkakataon. Binigyan siya nito ng ibang dahilan upang patalsikin ang psychopath. Hindi nagpatinag si Jin-woo sa mga panlalait ng psychopath. Alam niya na siya ang pinakamahusay na kontra sa psychopath, bilang isang A-class na may espesyalisasyon sa mga dagger at agility, isang close-range damage dealer, at isang assassin. Gayunpaman, natutunan niya na ang maraming salita sa gitna ng labanan ay walang kabuluhan. Nagpasya si Jin-woo na oras na upang tapusin ito. Inactivate niya ang kanyang abilidad sa pag-sprint, hindi mapigilan ng psychopath ang umasa sa depensa. Natanto ng psychopath na gumamit si Jin-woo ng skill, at siya ay nagulat ng matamaan ang kanyang mukha at nag-activate ng paralysis, at epekto ng bleeding. Ang dagger ni Jin-woo ay may natatanging kakayahan, ngunit swerte para sa psychopath na isang uri ng assassin, dahil mataas ang kanyang panlaban sa lason. Pagkatapos nito, nawala ang psychopath, iniwan si Jin-woo na naguguluhan. Sa kanyang instinct, binangga niya ang paparating na atake, at napahanga ang psychopath. Inilantad niya ang kanyang abilidad na camouflage, na kanyang tinatago dahil wala pang nakaligtas pagkatapos na makakita nito. Tinadtad ng psychopath ang mga litid ni Jin-woo, at malayo siya kay Ju-hee upang magamit ang spell ng pagpapagaling. Kailangan ni Mr. Song na bumili ng sapat na oras para sa paggaling ni Ju-hee kay Jin-woo. Walang nakakaalam na may kakayahan si Jin-woo na magpagaling sa kanyang sarili. Pinagbaliwala ni Jin-woo ang mga walang kabuluhan na salita ng kanyang kaaway. Masyado kang madaldal. Stasis recovery, nagulat ang lahat sa pangyayaring ito. Agad na napagaling si Jin-woo. Itinuturing siyang sariwa at handang makipaglaban. Hindi maunawaan ng psychopath ang nangyayari. Wala namang mga uri ng assassin na may kakayahang magpagaling. Natanto ni Jin-woo na may limitasyon ang pagtitiwala sa kanyang araw-araw na gantimpala sa misyon. Kailangan niyang mag-isip ng ibang solusyon. Ito ba ay isang panlilinlang? Ginagaya ba niya? Ilang beses niya magagamit ang salamangkang yon? Nalilito ang psychopath sa kanyang pag-iisip. Ngayon ay natanto niya na nasa delikadong sitwasyon siya.
Isa pang emosyon ni Jinwoo ang nawala. Ang galit mismo ay walang kabuluhan sa katulad mo, sabi ni Jinwoo. Sinakmal ni Jinwoo ang di nakikitang psychopath. Natanto niya na si Jinwoo ay nakapatay na. At ang ngiti ay kumalat sa kanyang mukha, tayo ay pareho, ikaw at ako. Sapagkat si Jinwoo ay determinadong baguhin ang kanyang kapalaran, madalas niyang kailangang gumawa ng mga pasya ng padalos-dalos. Ngunit ang ilan sa mga pasyang iyon ay hindi niya kagustuhan, dahil ito sa system. Kaya hindi siya lubusang katulad ng psychopath na ito. Walang kasiyahan ang nararamdaman ni Jinwoo mula sa pagpatay sa ibang tao. Ang pagiging double awakened ay nagpapaalala sa iyo na hindi isinasaalang-alang ng mga patakaran ng lipunan sa iyo. Lumikha ng mga bagong pribadong patakaran para sa mga hunters na walang pangangailangan na sundin ang batas ng tao. Binigkas ng psychopath ng malakas ang mga salita ng malalakas. Ang malalakas lang ang nagiging batas. Handa ang psychopath na ibunyag ang buong kapangyarihan niya. Atake siya ng todo kay Jinwoo, na nagdulot ng mga kislap sa bawat atake. Natanto niya kung paano si Jinwoo ay nakakakita sa kanyang camouflage isang sandali bago niya ito mahuli sa isang malakas na saksak. Ang kanyang sobrang intensyon sa pagpatay ang nagpapakita sa kanya. Kaya't kailangan niyang baguhin ang daloy ng kanyang atake. Binigyan si Jinwoo ng isang bagong skill ng system, Killing Intent. Huminto ang psychopath sa kanyang lakad. Nadama niya na tila siya ay nakatapak sa napakalambot na lupa. Ano? Ano ito? Ito na lamang ang kanyang nakikita, isang kadiliman, anino ng malas na intensyon. Pamatak ang espada ni Jinwoo sa kanyang dibdib. Inulit ni Jinwoo ang sikat na quote ni Nietzsche. Ang lumalaban sa mga halimaw ay dapat ingatan na siya mismo ay hindi maging halimaw. At kung tumitig ka sa malalim na hukay, ang hukay din ay tumitingin sa iyo. Bilang isang hunter na saksi sa napakaraming mga pagkamatay at naging sanhiri ng mga ito, nauunawaan niya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kanyang pagkatao sa harap ng matinding panganib. Ngunit sa mundo ng mga hunter, ang pakikipaglaban sa mga halimaw ay hindi lamang ang hamon. Sa mga pagkakataon, nagkakaroon sila ng labanan sa pagitan ng mga sarili nila. Kinilala ni Jinwoo na ang mga hunter ay mga perpektong makina ng pagpatay, hindi katulad ng karaniwang tao. Alam niya na ang sobrang pagkukwento ay hindi kapaki-pakinabang, ngunit ang pagtatago ng masyadong maraming sikreto ay hindi rin maganda. Habang gumagana ang mga epekto ng paralysis at bleed, ibinunyag ni Jinwoo ang kahilingan ng naghihingalo na siya ay isang hunter na lumalakas sa bawat pakikipaglaban. Binalaan siya ng kanyang kalaban na ang kanyang mga anino ay konektado sa kadiliman, at magiging malakas siya tulad ng kanyang mga anino, kahaliman sa dilim. Naramdaman ni Jinwoo na tuwing lumalakas siya, may bahagi ng kanyang sarili ang nawawala. Gayunpaman, muling iniligtas niya ang buhay ni Juhee at pinasalamatan siya ni Juhee at ni Ginoong Song. Nagmungkahi si Juhee na ihayag sa guild, ngunit inirerekomenda ni Ginoong Song na isara muna ang dungeon upang hindi magulo ang mga bagay para kay Jinwoo. Nais niya na bigyan ng tamang libing ang lahat, ngunit ang pagsasara ng dungeon ang pinakamabuti. Habang sila ay umaalis, natanggap ni Jinwoo ang rune skill na stealth matapos niyang sirain ang rune. Alam niyang maaaring makuha ang skill ng kanyang kalaban matapos niya itong patayin. Samantala, habang pumunta na sina Ginoong Song at si Juhee upang ihayag sa guild, lumapit si Jinwoo sa isa sa mga bilanggo na nakahiga sa isang kaluban ng dugo. Tumindig ka, alam kong buhay ka pa. Hinawakan ni Jinwoo siya sa likod ng kanyang jacket, hinayla siya papunta sa dungeon boss. Marahil ay magagamot ka niya kung lumabas tayo. Sa ganitong kalagayan, malamang mamatay ka dahil sa pagkalagas ng dugo. Iniisip ng bilanggo na naligtas na siya, ngunit biglang na-realize na ibang direksyon siya dinadala siya ni Jinwoo. Naaalala mo ba ang mga mukha ng iyong mga biktima? Basura ka, higit pa sa isang siraulo. Walang paraan na dadalhin kita sa labas, tulad mo na halimaw. Nagulat ang bilanggo nang lumingon siya, habang hinahawakan siya ng mga goblin sa bibig. Maririnig ang isang tahimik na hibik na bumabalot sa buong dungeon. Hindi masyadong mahirap para kay Jinwoo ang pagtatapos sa mga goblin.